Hi, kamusta? Ako si Shyla. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang palabas na may title na Grave of the Fireflies. Kung nagustuhan mo ang kwento, please like and subscribe. Simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang multo na naaalala ang kanyang kamatayan. Ang pangalan niya ay Sita. Dito ay ipinakita at nalaman niyang siya ay isang palaboy dati na namatay sa gutom. Dahil sa sobrang kagutuman, kahit merong mga tao ang nagbibigay at naaawa sa kanya, ay parang wala na rin itong gana mabuhay. Tinignan siya ng mga trabahador, habang sinasabi na malapit na mamatay ang isang ito. Ganyan sa panahon ng digmaan. Dito nga ay tinatanong ni Sita kung anong buwan na ba ngayon, senyales na mamamatay na ito. Pinulot ng trabahador ang hawak niyang lata upang tignan kung mapapakinabangan ito, ngunit wala. Kaya tinapon ito sa damuhan. At dito ay lumabas ang spirito ng batang babae na may kasamang alitap-tap. Hinawakan ni Sita ang lata at naging brand new ito at ibinigay sa kapatid niya at magkasamang naglakbay. Habang naglalakbay sakay ng tren ay naalala niya ang nakaraan. Kobe, June 1945. Nang may naganap na airstrike sa lugar nila at si Sita kasama ang kapatid na babae at nanay niya ay abala sa paglikas. Be a good girl and listen to your... Pinagkatiwala ng nanay niya ang kanyang kapatid sa kanya habang nauna na ang kanyang ina sa shelter. Maya-maya pa ay nagbagsakan ang mga pampasunog, ngunit malupit si Sita kaya nakaligtas naman ito. Pagkatapos ay tumambad ang mga namatay dahil sa pag-atake. Samantala sina Sita ay nagpahinga sa isang lugar na ligtas sa pag-atake. Maya-maya ay nagtungo na sina Sita sa isang shelter at dito ay may lumapit sa kanya na isang kumare ng kanyang ina. At sinabing napahamak ang kanyang ina. Agad niya namang ito pinuntahan at dito tumambad sa kanya ang kalagayan nito na nasunog dahil sa pag-atake. Nagsimula na umiyak ang kanyang bunsong kapatid dahil sa miss nito ang kanyang ina. Watch me! I'm good at... Hanggang sa isang araw namatay na nga ng tuluyan ang kanyang ina at sinunog ito. Mula noon sina Sita ay tumuloy sa kanilang kamag-anak. Kinabukasan ay binalikan ni Sita ang kanilang wasak na tahanan at hinukay ang naimbak doon ng mga pagkain at gamit. At dito ay nakita niya ang favorite ng kapatid niya, may nabibili nito sa Lazada or Shopee. Pag-uwi kinatuwa naman ito ng kamag-anak nila. Lumipas ang ilang mga araw ay masaya naman si Sita kasama si Setsuko na palaging naglalaro. Lumipas pa ang ilang linggo ay napag-uusapan na nila na patalo na ang bansang Japan. Wala ng trabaho at may kakulangan sa pagkain. Si Setsuko ay allergic sa shelter kaya ayaw nito doon. At dito nga ay pinilit ni Sita na mamuhay pa rin ng normal para kay Setsuko na bata pa. Pero habang tumatagal ay ramdam na ang kahirapan gaya na lamang ng pagbenta sa gamit ng kanilang magulang na labis ikinalungkot ni Setsuko. Masaya si Sita na nagkaroon sila ng pagkain noong gabing iyon. Ngunit napansin niya na bias ang kamag-anak niya sa kanilang magkapatid. We'll have rice balls for lunch. Just hold on till... Kinabukasan nagpunta sina Sita sa bangko upang kumuha ng natirang pera at sumulat sa sundalong ama niya. At pag-uwi namili ng mga gamit pangluto upang maiwasan magulangan ng kamag-anak nila. Umiiyak si Setsuko dahil ubos na ang drop candy pero nagawa ng paraan ni Sita sa pamamagitan ng paglalagay ng tubig rito. Alam na drop candy na lang nagpapasaya dito. Ikinagalit naman ng kamag-anak niya ang pagbubukod nila ng pagkain at tinawag sila nitong makasarili. Isang gabi ay nagalit ang kamag-anak niya dahil sa walang tigil na pag-iyak nito. Kinabukasan nga ay hindi na maganda ang pagtrato sa kanila ng kamag-anak nila. Hanggang sa isang araw ay naisip ni Sita na tuluyan na lang bumukod at manirahan sa abandonadong bomb shelter. Okay naman ang paninirahan nila sa shelter noong mga unang linggo. Na sa tuwing sasapit ang gabi ay ang mga alitap-tap ang nagsisilbing ilaw na talagang nakakaaliw. At dito ay nag-usap sila sa buhay nila noong bago magsimula ang digmaan. At isang araw ay nakita ni Sita ang batang kapatid, na naglilibing ng patay na alitap-tap at nalamang alam na pala nito na patay na ang kanilang ina. Nalubos na ikinaawa dito ni Sita. Dito nga ay pinakita ang kasalukuyan. Isang araw ay may 4 na magkakaibigan ang naglaro sa abandonadong shelter kung saan tumuloy sina Sita. Ngunit ang makikita rito ay parang wala na sina Sita roon. Bumalik ang kwento kina Sita at namamalimos na ito dahil sa halos wala na itong makain. Hanggang sa naisipan ni Sita na magnakaw sa kabahayan habang may nagaganap na airstrikes. Dahil sa pananatili roon ay bakas na kay Setsuko ang pamamayat dahil sa kulang ito sa nutrition.
Hanggang sa isang araw nahuli si Sita na nagnanakaw dahil dito ay naiwan mag-isa si Setsuko sa shelter. Napatawad naman siya at laking gulat niya na sumunod ito sa kanya hanggang sa presinto. Makikita dito na patuloy si Sita sa pagnanakaw habang naiwang mag-isa sa shelter si Setsuko. Kinagabihan ay sumalakay ulit ang mga Amerikano. Nakaraming nakaw si Sita kaya masaya siya. Ngunit pag-uwi niya ay naabutan niyang walang malay si Setsuko sa damuhan. Dinala niya ito sa doktor. Ngunit sinabi lang nito na ang tanging kailangan ni Setsuko ay pagkain. Pinangakuan ito ni Sita ng drop candy at natuwa naman ito. Kinabukasan ay agad na nagpunta si Sita sa bangko para kumuha ng natirang pera. Ngunit dito ay nalaman niyang lumubog na ang lahat ng barko ng Japan sa digmaan. Na posibleng kasama sa namatay ang kanyang ama. Pag-uwi niya ay nakahiga lang si Setsuko at parang wala na ito sa sarili. Dahil kinakain na nito pati ang mga bato sa paligid. Pinakain niya ito ng watermelon ngunit huli na ang lahat at namatay na ito. Pinantayan ni Sita ang bangkay nito habang lugmok sa kalungkutan ng buong magdamag. Kinabukasan ay humingi siya ng advice kung paano sumunog ng katawan ng tao. At dito ay pinapakita ang alaala ng namatay na si Setsuko. At dito nga ay sinunog niya na ang bangkay ni Setsuko at ang tanging dinala lamang ay ang drop candy na lata. Hindi niya makayanan ang lungkot kaya naisip niyang umalis na sa shelter. At hindi na siya bumalik dito habang buhay. At pinakita ang kanilang spirito na magkasama na habang inaalala ang nakaraan.